ng Pilipinas. To affirm the significance of this event, let us welcome our Administrative Officer to the OIC HRMO of Personnel Section, Ma'am Michelle J. Balmaceda, for the opening remarks. Good afternoon, everyone. Thank you, Jill. First and foremost, I would like to congratulate you all because you are all qualified for the EO2 and PDO positions. We're here for the purpose of this orientation or online orientation for the new MSP and RSA guidelines. We hope that this orientation will have the knowledge of the present guidelines anchored on the DepEd Order Number 7 Series of 2023. This guideline will guide you for better understanding of the said guidelines. So please give us your preferential attention to this afternoon event. Thank you all and God bless. Good luck, everyone. Thank you, Ma'am Michelle, for your welcome remarks. At this juncture, may we invite our SGOD Chief Education Supervisor, Sir Edwin Mias, to give his message. Good afternoon, Jill. Good afternoon. Good afternoon, sir. My respect to our school's division superintendent, Ma'am Nene R. Merioles, our HR MPSB for non-teaching and teaching-related positions, headed by our Assistant Schools Division Superintendent, Sir Lauro B. Miliano, as the chairman of the HR MPSB, the members, secretariat, all applicants, isang makabuluhang hapon po sa ating lahat. We are so happy having so many applicants for the positions of Program Development Officer 1 and Administrative Officer 2. This is one way of telling us friends that government agencies are still part of every applicant's dream to work in our government and for the government is one way of paying back to our beloved country. Kung sakaling isa sa inyo ang makakapasok sa DepEd, always remember to help maintain the good name of our agency by simply valuing the core values of the Department of Education. It is very necessary na maipakita natin at maisabuhay yung pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Having those core values would mean that you are working with efficiency and effectiveness. Sabi nga po, sa ginagawa natin yung excellence in the workplace. Sa bawat gagawin natin, lagi nating iisipin na mabigyan natin ng hustisya
yung sahod na matatanggap natin galing sa gobyerno. Ang tunay na saya at tagumpay sa anumang trabaho ay wala sa sweldo o taas ng posisyon. Ito'y nasa pagpapahalaga natin sa ating mga sarili at respeto sa ating trabaho. So I wish you all the best. Ang lahat ay nasa tamang panahon. Sa dami po ninyo ay siguradong may hindi makakapasok. Ngunit sabi nga, may tamang panahon na nakalaan sa bawat isa. Just to share a little, sabi nga sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a better future." So maraming salamat sa pagiging bahagi ngayon. Makinig kayong maigi sa mga pag-uusapan mamaya sa orientation proper para guided kayo sa mga susunod na araw. With that, again, maraming salamat. God bless us always. Thank you so much, Sir Edwin. Excited na po kami, sir, sa aming tamang panahon. And now, to discuss the new merit selection plan and recruitment selection and appointment guidelines, in accordance to DepEd Order Number 7, Series of 2023, may we call in our very own Assistant Schools Division Superintendent, the HRM-PSB Chairman, Sir Lauro B. Miliano. Thank you, Jill. Thank you to each and everyone. And my greetings goes to all of you. First and foremost is my respect to our Schools Division Superintendent who heads our division, Ma'am Nene R. Merioles, to the Chief of the SGOD na kanina ay nakasama natin at nagsalita pa lang, si Chief Edwin L. Mias, ang isa pang chief ng CID, si Ma'am Sansit, at ang aking co-pilot na si Ma'am Jenny Abayon. Magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, ang mga pinaka-importante sa araw na ito ay ang ating mga applicants sa posisyong Administrative Officer 2 at saka sa PDO 1. Magandang hapon po sa inyong lahat at kami ay galak na nandito na kayo lahat. Also, ang aking greetings ay para din sa aming team, ang buong lakas na human resource merit and selection plan ng ating personnel selection board ng ating division. Kasama ang ating OIC HRMO na si Mitch. Thank you so much, Mitch, sa pag-welcome sa ating mga participants. At yung mga miyembro ko na hindi ko na iisa-isahin pero nandito at nakikinig at kasama natin at later nga ay magkakaroon pa kami ng conference. So ngayon po ay kami ay magbibigay sa inyo ng mga impormasyon na sobrang mahalaga para sa kalinawan ng mga proseso at para sa mas maayos na takbo ng ating comparative assessment, sa maayos sa takbo ng ating work sample test, behavioral event interview, at iba't iba pa mga proseso na kinakailangang mapagdaanan ng lahat ng mga aplikante bago kayo mapasok sa aming opisina sa DepEd Albay Division. And with that, kami ay magbibigay ng mga paunang impormasyon tungkol dyan at hinihingi namin ang inyong attention span. Kumbaga, gusto kong i-quote ang paborito kong journalist from the GMA, kung nakikinig kayo lagi kay Howie Severino. Diba, ano yung sinasabi palagi ni Howie Severino sa kanyang podcast? Sinasabi niya na nakakatalino ang mahabang attention span. So, ibig sabihin,
Kapag mahaba ang attention span ninyo, ay mas lalo kayong magiging matalino. Kaya tiyagaan nyo ng matagal-tagal itong ating proseso dahil medyo may kahabaan ito. At ang mahalaga naman, buong husay inyong matututunan yung mga proseso dahil may bago tayong DepEd order na sinusunod at minamarapat namin na sa ganito mga panahon, nagbibigay kami ng tamang orientation para sa ikabubuti ng lahat ng ating empleyado. So, ready na siguro tayo. Magsimula na tayo, Jill, at ipakita na natin yung ating mga presentation. So, meron akong i-discuss na patungkol sa comparative assessment. At habang aking dinidiscuss yung comparative assessment ay dire-diretso din nating mapag-uusapan na yung mga set-up doon sa mga process natin na mangyayari sa Santo Domingo Central School. Okay, una, gusto kong banggitin sa inyo na ang mga proseso natin sa comparative assessment, process natin doon sa work sample test, pati na ang inyong mga interview at pag-assess ng mga dokumento ay gagawin ng HRMPSB kasama ang mga applicant, kayo mismo, doon sa Santo Domingo Central School. So, kung kayo ay mayroong mga notebooks dyan, pwede nyo nang isulat yan para ma-remind kayo. Bagamat kami ay naglabas na rin ng mga memoranda for your guidance, binabanggit natin yan kasi importante na dapat nandoon kayo on time at alam niyo yung lugar na pupuntahan sa oras ng comparative assessment. So, una, gusto kong i-explain sa inyo na ang ginagamit natin ay ang DepEd Order number 7 series of 2022. Isa itong bagong pulisiya ng Department of Education na kinocover yung pamaraan ng ating personnel assessment sa mga teachers, yung tinatawag nating teaching personnel at saka yung non-teaching, related teaching and school administration position. So ibig sabihin, ang mga babanggitin ko ay sharing sinusunod natin na proseso at pangaparaan ng personnel assessment para makakuha ng mahuhusay, matatalino at sabi nga ni Chief Edwin kanina ay may malalim na commitment ng mga empleyado na magtatrabaho para sa ikabubuti ng ating mga eskwelahan, ikabubuti ng ating mga kabataan, ikabubuti ng ating komunidad. So yun yung una. Ngayon, ang stage na ito sa stage na ito, by the way, alam ninyo na kayo ay nag-qualify sa next phase ng assessment. Kumbaga yung first hurdle na tinatawag natin ay nakuha na ninyo. Kayo ay nakapag-receive na ng inyong mga respective emails galing sa ating HRMO na binabanggit doon na kayo ay kwalipikado para pumunta sa second phase ng ating assessment dahil nasatisfy ninyo yung tinatawag nating qualification standards na kasama sa posisyon na inyong a-applyan. Ang QS ay dinedetermine ng DepEd kasama ang Civil Service Commission. Yung mga paunang requirement, katulad ng requirements sa education, requirements sa civil service eligibility, ay ilan lamang sa tinatawag nating kasamang criterion doon sa tinatawag nating qualification standards. So, at this particular moment, alam ninyo na kayo ay kasama doon sa ating gagawing assessment dahil naka-receive na kayo ng email. So ano ang susunod na estado? Ano ang susunod na gagawin pagkatapos ninyong malaman na kayo nga ay qualified? So ito na ang pag-uusapan natin ngayon. Ang kasunod ng binanggit ko ay ang tinatawag nating comparative assessment. Doon sa comparative assessment, pag-uusapan na yung mas mahusay na pagkukumpara ng inyong mga superintendent sa kung sino ang pupunta doon sa mga bakanting posisyon na pinag-uusapan natin ngayon. Meron tayo mahigit sa 40 na posisyon sa AO2 at
close to 20 din yata na PDO. So marami-rami ito. At maliban dyan, meron pa tayong mga other non-teaching positions na ganun din ang dadaan ng mga proseso. So diretso na po ako para maintindihan ninyo lahat. Okay, so paano, ayon doon sa binabanggit kong polisiya, paano titingnan yung forma ng assessment? So ganito ang mangyayari. Nakikita ninyo sa inyong mga slides dito sa presentation natin yung tinatawag nating criteria. Okay, ang mga criterion na ito ay may mga sub-criterions pa na performance, nandyan yung outstanding accomplishment, nandyan yung application of education, at nandyan yung application of learning and development, at saka potential. Pasensya na kayo sa presentation namin, medyo may diferensya yung nakita niyo. Pero yun yung binanggit ko. Ulitin ko, performance, outstanding accomplishment, application of education, application of learning and development, at saka potential. Ang tawag natin dyan ay competency assessment. So dyan natin tinutuklas, inaalam ng HRM-PSB kung kumusta ka as compared doon sa ibang mga aplikante. Hahanap tayo ng mga, may measurement tayong ginagawa dyan. Naghahanap tayo ng mga artifacts na tinitingnan natin yung mga dokumento. Nag-i-interview tayo dyan sa parte na yan. Tinitingnan natin yung past performance at tinitingnan natin yung kabuuan nito para masabi natin na comparatively, this is how you fared in this assessment as compared to other applicant. Okay, pero ang assessment na yan ay titingnan natin mula doon sa QS, ano ang sumobra doon sa tinatawag nating CSE-QS. Yung Civil Service Commission Qualification Standard, ang pupuntusan natin pagpunta sa competency assessment ay yung mga nag-exceed o ibig sabihin sumobra doon sa requirement. Halimbawa, magbigay ako ng example. Ang requirement natin ay doon sa, halimbawa, sa isang particular aspect, doon tayo sa education. There is this incremental value kung ang aplikante ay magpipresent ng, let's say, masteral degree program. So that exceeds a masteral degree, for instance, or units in a masteral degree or any postgraduate studies, pwedeng doctoral, pwedeng masteral, na sumobra doon sa QS requirement niya. Halimbawa, ang QS requirement sa AO2 ay isang bachelor's degree doon sa posisyon. Ang mag-i-exceed doon ay kung mayroon siyang masteral or doctoral study. So yun, isang simple explanation mo na yun. Doon sa 70 points na evaluative assessment, yung kabuuan yan ng lahat ng sub-criteria na nandito sa baba. Pag kinumpute natin yan, makikita ninyo, mas mabigat ito kumpara doon sa 30 points na nasa education, training, and experience. Dito, sa evaluative assessment, dito sa parting ito, magkakaroon ng assessment sa work sample mo, mag-i-exam ka, so titingnan namin yung competency mo dyan, at mayroon ka rin dadaan ng interview, at mayroon ka pang isa sa pinakamagbigat dito ay yung dadaan ka doon sa process ng interview at saka sa work sample test na tinatawag natin. Ito yung tinatawag nating paraan para ma-check natin yung inyong potential. Later, iisa-isahin ko ang bawat aspect nito. Okay, let's go to the next part. So this is the criteria and point system. Sana ay nakikita ninyo ito. Meron tayong mga sumusunod na criteria sa non-teaching, related teaching and school administration position. So pare-parehas po yan. Una, yung education. Ano ang usapin dito? Ito yung unit mo or degree relevant to the position to be filled na nag-exceed doon sa minimum qualification na dinefine ng Civil Service Commission. Pangalawa, yung training, these are the relevant hours
relevant training hours that are related or relevant to the training requirement of the position. So exceeding ng minimum qualification doon as defined pa rin ng CSE, at ito ay dapat nasa loob ng at least 5 latest na taon. Okay, so ibig sabihin, within the time span ng 5 taon, ang titingnan naming training. Simula ngayong taon ng 2023 at aatras tayo ng, ang reckoning natin ay paatras tayo ng 5 taon. So titingnan namin ang mga training ito. Meron tayong formula na ginagamit dyan, meron din tayong rubric na ginagamit para mabigyan ng karampatang point kung ano yung nag-exceed doon sa minimum requirement ng civil service. Pangatlo, yung tinatawag nating experience. Dapat ito ay relevant pa rin sa position to be filled, and ang may puntos pa rin dito yung nag-exceed doon sa minimum qualification requirement as defined pa rin ng CSE. Yung performance naman, based ito sa may susubmit ninyo na rating, performance rating pwedeng galing sa isang private company, kung ikaw ay nagtrabaho sa isang private corporation or private entity. Pwede rin na ito ay galing sa gobyerno na mismo, kung nakapagtrabaho ka na sa ibang relevant agencies ng gobyerno. Nag-DSWD ka na, nag-local government unit ka na, nagtrabaho ka dito, mayroong tinatawag tayong strategic performance management system ang gobyerno, at ang bawat ang bawat ahensya ng gobyerno ay sumusunod doon sa RPMS requirement natin, where we check on the performance of our employee, and then there is this corresponding rating at the end of the year ng rating period. So mayroong binibigay na ganyan. So kung mayroon ka nito, ang performance result mo dito, ang titingnan lamang natin ay 1 taon lang, and there is also this corresponding point that you would earn depende doon. Kung galing ka sa private naman, kung galing ka sa isang private corporation, mas maigi na meron kang ring submitted na performance rating mo. Kumusta ka doon sa iyong trabaho? Ano ang assessment sa iyo ng inyong employer? Ikaw ba ay isang outstanding employee? So, nagbibigay yan ng dokumento yung ating mga employer. Pwedeng ito ay sa forma ng isang adjectival rating na magka-qualify doon sa performance mo, at meron namang tinatawag na numerical rating katulad ng RPMS dito sa atin sa DepEd. Yung outstanding accomplishment naman, ito ay dapat na-acquire sa last promotion kung halimbawa ang aplikante ay galing na sa isang particular na position dito sa DepEd. Kung ito naman ay hindi pa, titingnan din natin yung applicability ng dokumento mo na relevantly ay pwede sa posisyon. Yung application for learning and development naman dapat acquired din after the last promotion, pero kung hindi ka pa naman napopromote, baguhan ka pa lang, ito ay i-measure din natin, depende doon sa makikita naming dokumento na nagpapatunay na nagkaroon ka ng application ng LND mo habang ikaw ay nandoon sa isang kumpanya o nasa isang agency. Later, mas magiging klaro ito habang dinidiscuss ko. Sige. Next. Now we have this one. Sige, Jill. Let's proceed to the next slide. Okay, so ito yung main feature ng RSA guideline natin, ng Recruitment Selection and Assessment Guidelines natin. Yung ETE, this pertains to the point that corresponds to the qualification which exceeds the QS. Binanggit ko ito kanina. Dapat, ang ETE mo, yung Education, Training, and Experience mo ay dapat relevant sa position para mabigyan ito ng points. Doon naman sa application of education, we give importance in premium to an applicant who has successfully applied the learning scheme from any form of education being taken while in a particular job. So, halimbawa, ikaw ay galing sa, let's say, may example ako ng
halimbawa, nagtrabaho ka sa SM Department Store. Habang nagtatrabaho ka sa isang office doon sa SM, ikaw ay nabigyan ng opportunity na mag-aral. Halimbawa, it's a form of short scholarship. O di kaya ikaw ay pumunta sa isang one-week training. Nung umuwi ka sa iyong kumpanya, ikaw ay nag-introduce ng isang innovative solution, nag-introduce ka ng isang reform, o di kaya mahusay na approach doon sa iyong trabaho at ito ay properly documented, pwede mong ipresenta yan sa board at titingnan namin kung gaano ka-relevant at paano naging successful na nai-apply mo yung nakuha mo doon sa education and learning mo as offered by your company at nagamit nga sa improvement ng mga work process doon sa inyong mga pinagtatrabahuhan. So, ganun yung concept natin sa application of education. So, pwede na ito ay scholarship, pwedeng ito ay isang simple training, pero medyo mahaba-haba at marami-rami kang natutunan. Pwede rin na ito ay other forms of learning opportunity na in-house o nandoon lang sa iyong kumpanya o nandoon lang sa iyong agency. So maraming opportunities tayong ganyan. Okay? So hinahanap din namin po yan. Yung application naman ng learning and development, ito yung mga learnings mo na nag-gain base doon sa mga interventions naman na ibinibigay ng opisina ang pinagtatrabahuhan mo at nagresulta ito sa mahusay na result doon sa iyong trabaho o sa previous work mo. So halimbawa, ang concept ng application ng LND ay parang katulad din ng education. Pero itong sa LND, nakafocus ito doon sa mga learning and development opportunities na posibleng napuntahan mo, napag-aralan mo, at na-attain mo while working. And titingnan namin whether in such particular scholarship, in such particular study, or workshop, or whatever forms of learning and development it is, you were able to gain from these learnings, and then, again, you were able to adapt and create measures of innovative solutions, measures of things that are creatively conceptualized based on these studies that you have attended. And titingnan natin yan ng board at pag present mo yan dito sa amin, ito, mahusay ito. Umattend ka ng halimbawa, pumunta ka ng isang university and then you have taken this course, and then when you after attending such forms of scholarships and training, pagbalik mo, you're able to present to your boss these solutions, this work process improvement. So, ganun yung titingnan natin. Okay, next. Ito naman yung point system na doon sa ating non-teaching position na ina-applyan nyo. Yung bawat criteria na makikita nyo dito sa left side ng presentation natin, naka-breakdown yan ng point depending on the positions and salary grade. In the department, in DepEd, where you are applying, we have this grouping of salary grades 10 to 22 and salary grade 27. Di ba may naka-highlight dyan? So kung ano yung salary grade requirement, halimbawa, ano bang salary grade ang PDO? Ito ba ay 11? Ibig sabihin, pasok ito dito sa example natin. Yung AO2 ba ay, let's say, 12 or 15 or whatever. So dito tayo mag-uusap-usap. Pag tinignan natin yan, yung breakdown of points na yan, ganyan din ang gagamitin nating criterion sa pag-assign natin ng point. So, specific yung criteria at nakalagay dyan kung para kanino yan. So, you would notice that there is this change in the positions. As the position changes, there is also this change in the placement of this particular point. So you will notice sa general services position, higher yung premium natin sa potential.
and experience. So, iba naman kasi yung requirement ng general services, di ba? Halimbawa, sa general services, andito yung mga janitorial position. So, titingnan natin dyan, siyempre, ang pipigatan natin dyan, yung potential at yung experience niya doon sa isang specialized task na gagawin doon sa trabaho niya. Then other criteria. Yung chief position, halimbawa, mas focus tayo sa performance at potential at saka experience. So, there is this change. But I would like to invite you to focus on the highlighted criterion for this position, because this highlighted criterion is the one which would apply to the PDO and AO2 applicants. So you have that 5 points for education, training 10 points, experience 15, performance 20, outstanding accomplishment with 10 points, application of education with 10 points, L&D with 10 points, and potential with 20 points. Now, you will notice that there is greater weight placed on potential. So, ano yung mga mangyayari dito sa potential? To assess your potential, you will have to take a work sample test, which will be happening on a scheduled basis. And yung first group nga ay magtitake na nito starting tomorrow. And in the written test, we will be giving you this test, in this work sample test, which is, kumbaga, nakahugot doon sa posisyon na applyan ninyo. So, ang loob ng work sample test ay isang forma ng examination na i-assess namin yung competency requirement ng posisyon na applyan mo. So, halimbawa, kung ito ay administrative officer 2 position, mayroon kang mga task, halimbawa sa benefits and wages, ano ba ang mga task nito? Clerical task doon sa school. So, pwede na magbigay kami ng mga test na relevant doon sa work na gagawin mo mismo. And then there is this opportunity for you to explore this test. You will be given 1.5 hours to answer the test. At meron kaming ready ng criteria din, at meron din kaming rubric na gagamitin ng ating PSP pag ina-assess na namin yung work sample test mo. Yung BEI naman, ang tawag natin dyan ay Behavioral Event Interview. Ito ay isang uri ng interview kung saan tatanungin ka namin tungkol sa previous work mo. Maghahanap kami ng mga informations at magko-collate kami ng information na magiging predictor naman doon sa magiging husay mo sa trabaho. So, pwede naming ibigay yung mga tanong sa forma ng pagtatanong na mas malalaman namin yung mga work capacities mo, yung mga previous engagements mo. So, ganun yung itatanong natin. Again, the manner by which the question will be framed will be again based on the competency requirement of the job that you are applying. So, ganun yung paraan natin. So, titingnan nyo yan ay may summation ng 100 point. Okay, wala naman tayong ceiling points dito. Hindi tayo naglalagay ng ceiling point na katulad ng sa Teacher 1 na meron tayong particular points na dapat ma-attain. So dito, wala pong ganoong requirement. Basta ang mangyayari, pataasan kayo ng points para pumasok kayo doon sa upper percentage ng applicant, at siyempre pumasok kayo doon sa taas ng registry natin. Okay? Next. Okay. Jill? Okay. Now, let's be more precise on performance. Sabi dito, your performance assessment will be about, it's a form of assessment where we will be looking at how the tasks, the duties, and responsibilities are carried out or accomplished by you as evidenced by a performance rating document. Kasi yun yung tatawagin nating means of verification. So kung taga-DepEd ka, halimbawa dati ka ng empleyado ng DepEd, familiar ka doon sa RPMS, di ba? Yung IPCRF, yung individual rating
na nandoon sa RPMS will be serving as this means of verification. Yung IPCRF document mismo, ito yung magsisilbing MOBs natin para tingnan kung kumusta ka sa iyong trabaho. Kung ikaw naman ay galing sa private corporation, nagtrabaho ka sa isang NGO, nagtrabaho ka sa isang private na kumpanya, mapipresenta ka ng means of verification mo rin. Ito rin yung performance rating document mo kung saan nakabanggit halimbawa na si ganito ay mayroong ganitong performance sa kanyang trabaho sa taong 2022. So parang ganun ba ako? Si Ginoong Lauro Miliano ay may work performance na equivalent to outstanding. He is an outstanding employee for the year 2023. So dapat meron kayong dokumento na nakalagay yan kasi i-assess natin yan. Kung mayroong numerical rating, katulad ng IPCRF, wala na tayong problema dyan. Kung mayroon naman tayong adjectival rating, ang gagamitin natin yung assigned midpoint value na nandito rin sa DepEd Order 7. Okay, next. Let's go to this one. So, sabi dito pa rin sa performance, an applicant to a position that requires prior work experience must submit a recent performance rating. So, pag absent ito, wala kayong makukuha na points kasi unang-una, mayroon kami dapat na hawak na dokumento na magpo-prove nito. So, doon naman sa positions that does not require previous experience, yung performance naman ay pwedeng tingnan namin sa inyong academic achievement, sa board exam rating, or other similar measure that could be found in the document that you have presented. Okay? Next. Now, how do we compute for the performance? So, you will have this ang tawag nito? Computation where the point of the performance is equal and multiplied by 5 plus yung weighted performance. X is the performance rating, for instance, 5 being the highest possible performance rating in DepEd RPMS. So constant yung 5 na yan. And then yung weighted allocation per performance ay ilalagay din natin. So halimbawa, ang ina-applyan mo ay general services, 10 points yun, 20 points other group or other position or salary grade. So given this formula, kung ano yung performance rating mo, i-compute natin yan sa ganyan para makuha natin yung total performance point mo based on the MOBs that you have presented. Next. The means of verification naman sa internal applicant, IPCR. Pag sa external naman, adjectival performance rating assigned with RPMS 5-point midpoint value. So ito yung binanggit ko kanina. Kung halimbawa na ikaw ay galing sa isang ahensya na walang RPMS o galing ka sa isang private corporation. So mayroon tayong numerical value na inilalagay at yung midpoint value na yan ang gagamitin natin. So halimbawa, ang 4.5 to 5 na outstanding rating sa isang private corporation, ang midpoint value na ilalagay natin dyan ay 4.75 and so on. Okay? Next. Now, what you have to take note are the following. We have to look into your PR or performance rating. Okay, it is very important that as an applicant, you have submitted this performance rating because in its absence, wala tayong artifact na pwedeng mapagkunan. So, anong ibig sabihin? Hindi rin tayo hihingi ng proxy measure habang nag-a-assess na. So, in the absence of any of this document, wala ho kayong magiging na point. Kung meron kayong may pipresent, gagamitin natin ito para ma-measure ang iyong performance. Now, let's go to outstanding accomplishment. Ano naman ang outstanding accomplishment? Siyempre, natural sa DepEd, maghahanap kami ng mahusay na applicant na magiging empleyado namin. So, kung ikaw ay mayroong meritorious contribution, such as nagkaroon ng concept, idea, invention, discoveries that are recognized by any authorized body, at mayroong direct
bearing doon sa KRA or Key Result Area ng iyong previous position at ito ay nagkaroon ng positive result sa iyong workplace dahil nagkaroon ng kausayan, nagkaroon ng increase in economy sa paggamit ng resources, nagkaroon ng increased production or humusay yung working standards. Ang lahat ng ito, kung mayroon ka mga dokumentasyon, ay titingnan namin at pwede ka namin mabigyan ng puntos. Ang tawag natin dyan ay meritorious contribution ng isang empleyado. So magiging advantage mo ito over the other kung ito ay nagawa mo na. So mahalaga na meron din kayo nito. Next. Now, the components for outstanding accomplishment are further broken down into the following. So halimbawa, awards and recognition. So mayroon kang dalang proof na ikaw ay naging outstanding employee of the provincial or municipal government. At ito ay pirmado ng mayor na nagpapatunay na ikaw nga ay napili bilang isang outstanding employee for a particular time in that company. At yung recognition na yon kapag may present mo sa amin at makita namin yung mga criteria at makita natin yung mga dokumentasyon na magiging prueba, then bibigyan ka ng 4 points. Kung ikaw ay nag-present ng isang research and innovation na properly documented din, ito ay may 4 points. Kung halimbawa naman, naging member ka ng isang National Technical Working Group or Committee, may 3 points. At naging resource speaker or learning facilitator ka sa iyong pinagtatrabuhan at mayroong corresponding certificate na magsasabi na ikaw ngayon, then you will have these points also. Lalo na kung ikaw din ay naging NAEAP Accredited Learning Facilitator or ang NAEAP ay ito yung tinatawag nating National Educators Academy of the Philippines. Ito ay isang entity sa central office na nag-accredit sa mga resource facilitator sa DepEd. So just in case lang, kung meron kayong ganyan, pwede nyong i-present yan. Next. Now, you have to take note that each of this point, as shown in the table, has a maximum or ceiling point. So walang susobra doon sa point at hindi rin dapat sumobra sa weight allocation, halimbawa sa outstanding accomplishment. So naka-stipulate doon na yung point system natin ay mayroong hangganan na tinatawag nating ceiling point. So in no way, nasusobra ka doon sa allocated points sa bawat criteria. Okay? And also, we would honor if you have any awards coming from reputable award-giving bodies like Civil Service, Metrobank, NEDA, DepEd, etc. So 5 points halimbawa yan. Kung ikaw ay sa general services nag-a-apply, 10 points naman for other group position. At kung eligible at mayroong outstanding accomplishment na na-earn mo naman, dapat ito ay nangyari doon after the last promotion mo. Okay? Now, awards and recognition naman. So ano ang kailangan namin? Citation and commendation kung general services. And academic or Intel Score Awards. Outstanding Employee Awards also. So these are the things na pwede rin ninyong may present sa awards and recognition. Next, we have the following also, citation and commendation for instance. So yung letter of citation or commendation from a previous employer, pwede po yun. 3 or more letters of citation, 4 points, 2 or more letters of citation, 3 points, 1 letter of citation, 2 points. Sige. Sa awards and recognition, we would like to look into academic or inter-school award. Halimbawa lang, pinabanggit natin ito kasi this might still be relevant doon sa mga positions na kasama dito sa sa related teaching positions. Okay, let's move to the next slide. We have
Awards and recognition pa rin, Outstanding Employee Award, dapat ang means of verification namin, mayroon kami makitang issuance, memorandum or document showing the criteria for the search, and there is the Certificate of Recognition and Merit. Makita talaga namin dapat yung document. So, outstanding employee naman, if it is coming from an external institution, ganito yung points na makikita ninyo dyan. Meron ding points para sa applicant na galing sa national office, regional. We have this important note that the award from the same award-giving bodies such as searches that are progressive, nominative to higher level, only the highest level shall be considered. So, halimbawa, meron kang multiple awards doon sa isang particular company or sa isang particular award-giving body. Ang titingnan lang natin ay yung pinaka-highest award mo ang i-consider. So, walang cumulative point system na mangyayari. Halimbawa, it's an accumulation of these awards that you had received. And sa research and innovation naman, just in case meron kayo, ang means of verification dapat approve ang proposal, may accomplishment report, may certification na ang innovation mo ay duly signed by the head of office at ito nga ay na-utilize doon sa baba. Halimbawa kung galing sa school, na-utilize talaga ito sa school. Mayroong certification of adoption, halimbawa, na ito ay ginamit din ng ibang school or office. At saka mayroong proof of citation by other research. So just in case, all of these are considered, the rubric at the right side follows with this criterion. If all the MOBs are present, then you will have 4 points. If 4, for instance, wala yung D, meron kang A, B, C, and E, so 4 points yun. A, B, C, and D, 4 points. A, B, and C, 3 points. A and B, 2 points. And A, only 1. Okay. If naging National Technical Working Group member ka rin, you will have to look at the memoranda, certificate of participation, and output mo doon sa organized work na napuntahan mo. At ganito rin yung puntos na mangyayari. Next, we have sa resources speakership naman, there must be a memoranda, an invitation, a training matrix. There must be a certificate of merit, recognition, commendation, and there must be this presence of slide deck that are used in the session guides which you have given. And this is also the breakdown, just in case, the rubric from each of these applicants coming from these different levels of governance. Next, and it is very important also that we ensure that when you present this one, we'll have to check that really you're the one who had developed this content and that you have yourself delivered the content as a resource person or as a learning facilitator. So, titingnan pa rin yung kung talagang ikaw nga ang nagtawid ng content na yan, kung makiklaim ka ng points sa resources speakership. Next. So, sa NAEP naman, dapat yung accreditation mo ay may kasamang MOB katulad ng certification ng recognition ng NAEP or by the region. Pwede rin ang certification mo ay galing sa NAEP Central Office. Sige, next. Sa application of education, binanggit ko na ito. So, dapat nagkaroon ng epekto sa workplace ang pag-aaral mo at nai-apply mo ang learning na ito. So, paano naman natin ito pupuntusan? So, there must be a presence of an action plan approved by the head of the agency, an accomplishment report verified by the head of the agency, and a certification on the utilization or adoption of such application for education, such type of project, for instance. And yung rubric ay nasa baba na rin. Okay? Next. Okay. Now, palagi niyong naririnig sa akin kanina pa yung term na relevant. Yung relevancy kasi at applicability ng bawat
document na yon na ginagawa nating means of verification doon sa inyong performance, doon sa inyong application for education, and learning and development. Titingnan yan in terms of gaano, ano ba ang tawag nito? Pag sinabi nating relevant, akma ba ang ipinipresent mong dokumento na ito ba ay may direct na ang iyong dokumento ay of relevant value. O ibig sabihin, relevant yung pinipresent mo. Halimbawa, magpapapresent ka sa amin ng application to L&D document mo, dapat relevant yan sa task mo as an administrative officer. So, yung applicability niyan, siyempre, determined yan doon sa tinatawag nating doon sa compendium ng work-related task mo, di ba? So, titingnan, ano ang trabaho mo, ano ang pinipresent mong dokumento, ano ang pinipresent mo na mga dokumento at mga MOBs doon sa criteria ng assessment at titingnan natin kung ito ay relevant doon sa functionality ng iyong trabaho. Ano yung job description mo? Like kung ang job description ba ng isang project development officer ay pag-uorganisa ng mga event sa eskwelahan. So, in the organizing task of the PDO, then the document that you will have to be presenting in the assessment must be relevant equally to this required task of the job. So, halimbawa naman sa AO2, ang AO2 ay mayroong task tungkol doon sa benefits and wages administration o pag-aasikaso doon sa pasweldo, sa bonus, sa kung ano-ano pa ng mga relevant benefits and compensation ng mga guro. So, halimbawa, nag-implement ka ng isang work innovation sa workplace mo na relevant kay makakapag-improve ng systems and process doon sa task mo sa AO2 in the school, in the district, then masasabi natin relevant ang pinipresent mo na dokumento. So, ganun yung approach natin dyan. So, malalaman din natin kung not relevant. Halimbawa, napipresenta ka ng isang dokumento na meron kang means of verification pero masasabi naman natin na hindi naman talaga magagamit doon sa functional task mo, then may i-declare natin ito as not relevant. So, i-determine yan ng PSB and naturally, pag hindi ito relevant, iba yung corresponding point na may bibigay doon sa relevant at saka sa not relevant. Okay? Next. So, application of PLND, ano ito? It's the proven success of the learning gain from the HRD intervention which you have attended, which had also led to significant positive result in the applicant's current or previous work. So, ano ang maipapakita mo na nangyari habang ikaw nga ay umattend ng isang training? So, titingnan natin yan. Yung iba kasing mahuhusay na empleyado, talagang makikitaan mo ng ganitong mga dokumento. Ano? Okay. Next. So, ang MOBs sa Learning and Development application nito, dapat may certificate of training na nag-attend ka nga. Aligned ito sa IPPD mo. Kasama yung certification ng HR na yung Learning and Development na pinuntahan mo ay nagpahusay doon sa core task mo at requirement nga iyon ng position na kung saan nandoon ka. Dapat meron itong re-entry action plan or action plan. Pwede rin ito ay makikita doon sa job embedded learning document na pwedeng i-issue sa iyo ng opisina at dapat approve ito ng inyong head of office. Pwede rin ng accomplishment report ay present with a general certification that the L&D intervention was in fact adopted ng opisina. Pwede rin accomplishment report with a general certification naman na adopted nga ng different offices, local or lower or higher level. So, halimbawa, meron kang i-introduce na application ng learning mo sa school at in-adopt ng district o isang division, dito ka sa division nito, accounting, tapos yung work innovation mo sa accounting, in-adopt ng isang opisina, halimbawa marketing, then you can
prove that to us, and then titingnan namin yung iyong dokumento and we can give you the corresponding point. For the rubric, so this is how we give points to that. So pag present yung lahat ng MOBs, 10 point. Kung relevant, at kung not relevant naman, 5 points. So ito yung sinasabi ko kanina. Mayroong puntos na mataas yung relevant at may functional. Next, either as relevant or not relevant. So ganun yung approach natin. Hindi ko na ulitin yung explanation ko. Potential. So what do we do with potential? So i-define muna natin. Sabi dito, the potential is the capacity and ability of an applicant to assume the duties and responsibilities of the position to be filled in those higher positions that are more technical in nature. Ibig sabihin, yung potential, it's about your abilities. It's about your ability to work with the inherent duties and responsibilities of the job. And yung dokumento, yung MOB sa potential, katulad ng pagtingin natin doon sa IPCRF, pinapatunayan nito yung alin, na ikaw ay isang mahusay na worker, ikaw ay isang outstanding na empleyado, na kapag pinagtrabaho ka, ganito yung nangyayari sa'yo. So, ang requirement, diba, para magkaroon ka ng kahusayan sa trabaho ay naturally dapat meron kang competency na kaya mo. Halimbawa, mahusay ka ba sa information technology? That skill and competency can come up in the assessment of potential. So for instance, your work has become seamless. You become a better worker because of your inherent talent in the use of information and technology. Dahil may due advantage ka dahil mahusay ka sa ICT. Mahusay ka sa internet, mahusay ka sa technology. Now, this becomes rated doon sa performance mo, di ba? So, yung ang tawag natin doon ay assessment ng potential. So, paano naman natin ito chine-check? So, sa potential halimbawa, sa posisyon ng PDO at saka ng AO2, kapag nag-exam ka, ang work sample test na ibibigay, yung written examination, ay ang question form doon, yung task na gagawin doon sa written test, is a test of this required competencies mo. So, aalamin namin, mahusay ka bang magplano? Kumusta ba ang communication skills mo? Pwede lumabas yan sa written examination. Kumusta naman ang abilidad mo na mag-manage ng oras, ng magpresenta ng isang mahusay na technical plan. Kaya mo ba itong gawin? So, halimbawa, ganun yung manner ng questioning sa written exam, dapat lumabas po yun. Yung skills and work sample test na yan will come in the form of that written test. At yung behavioral event interview naman, that will come in the form of a formal BEI interview where there will be these relevant questions also na itatanong ng board sa inyo at kayo ay kakausapin at kayo ay sasagot. At base sa inyong assessment, maghahanap kami ng mga situations, ng tasks, ng actions, ng results, ng outcomes doon sa mga decision points na ginawa mo, doon sa mga bagay na ginawa mo sa iyong opisina at sa iyong former na trabaho. That will serve us to know you better and that will make us more informed about kung kumusta ka sa iyong dating trabaho. At gagamitin naman natin yan na predictor ng future performance mo. So, ganun yung concept ng behavioral event test. Kapag kinuha natin ito lahat, work sample test mo at saka interview mo, this becomes the component ng puntos na ilalagay natin sa potential. Next. Okay, so how is this assessed? Yung written test, ganito ang format natin. I-measure yung knowledge, language proficiency, ability to present ideas, judgment, saka leadership ability mo. So, ang format natin is written exam is equals X times 5. Ano yung X natin dito? This is na doon sa yung factor ito na titingnan natin doon sa point na makukuha mo doon sa examinations. Ano? So, basta ganito yung setup ng formula ng pag-compute ng potential. Okay? Next.
Okay, sa skills naman, ganun din ang rating natin, ganun din yung setup ng computation. Next. Okay, now you will have to take note that the test and evaluation rubric is defined by subject matter expert. Ibig sabihin, kami ay may mga kinausap na tao at alam namin na yung subject matter expert na yan ay mayroong skill para makagawa ng isang work sample test na ibibigay namin sa inyo. Okay? And potential sa BEI naman, dapat makakolekta kami ng detalyado, kumpletong information para ma-determine namin at ma-predict namin kung paano kayo mag-perform in the future. Okay? Okay. The BEI will take note of the following. Aptitude, yung potential or capacity mo to assume the duty of the position. Pwedeng magtanong kami na, kumusta kaya ito? Pwede ba itong maging AO2 talaga? Ito ba pwede bang maging PDO talaga? Characteristics and traits, it shall be a way by which we can gauge your relevant aspect, katulad ng psychological and social well-being mo. Ano yung psyche mo? Kumusta ang setup mo? Kumusta naman? Kaya mo bang mag-manage ng pressure? Diba? Pag-uusapan natin yan doon. Fitness. So meron tayong tinatawag na location fit. Meron din tayong job fitness na relevant doon sa skills and competency niya. So, titingnan natin yung fitness natin, job fit, location fit, at saka organizational fit. Halimbawa, ito sa organizational fit. Ito bang empleyadong ito, kapag inassign namin maging AO2 sa mga bundok at mga isla, ito ba ay hindi iiyak? O baka isang araw pa lang magre-request na ng transfer? Ang nature ng DepEd po ay ganito. Lahat ng lugar sa Pilipinas, bundok, isla, may dagat, may kabundukan, lugar na mayroong challenge ang peace and order situation, lugar na magaganda, urban, rural, whatever is that, lahat ng lugar na yan, may eskwelahan ang DepEd. Kaya kung pupunta ka dito, papasok ka sa amin, titingnan namin yung tinatawag natin organizational fitness po. Okay? And with that, dapat makita namin. Okay. And then, yung kukolektay nating BI component will become the maximum ceiling point that will be earned by the applicants. The points that you will be earning in each area will be cumulative to determine the total points for the BEI. So kami na magdi-determine sa appropriateness at relevancy nito doon sa position to be filled naman. So, you will have to expect that each BEI question will be framed depending on the position you are applying. Okay. Okay. So, mayroon pa rin tayong ganito, pero yung background investigation ay ginagawa na lang po yan ng ating superintendent. So, after going through the assessment, kayo ay maghihintay ng konting oras para makompute namin yan. But basically, ganito ang mangyayari ng setup. So, I'd like to discuss this matter na with you. The division office has now released your schedules. On those scheduled dates, you will have to go there, be early, be on time, because there will be the following process. One, you will have to take the test. After taking the test, you will be going through the assessment, comparative assessment with the board, and you will have to go with the paper evaluation with the assessment that you will be presenting, and we will be conducting the behavioral event interview. After which, bago kayo umalis doon, there will be these corresponding points na malalaman ninyo, except the final point, because we are to collate the result of the interview in the written test, which is not going to happen on the same day. So ganito po yan. Kapag nag-exam ka on that particular day, you will have to give the PSP a time for us to read and evaluate the result. So, magiging tentative, siyempre, pag alis mo doon, ang tentative points mo lang ay galing doon sa comparative assessment part na may point relevantly na galing doon sa mga dokumento mo. Ay hindi natin agad-agad dyan makikita yung result ng iyong behavioral event interview dahil i-collate din, i-compute pa yan at saka yung tinatawag nating puntos doon sa written test because kinakailangan ng panahon ng board para
basahin yan. So pag nakulate yan at nakuha lahat, maglalabas naman ng information ng division office kung ano yung corresponding point na nagain mo. There will be an email to be sent to you. There will be a publication of this result, and you will have to know by asking us, by going to the office. Pero yan ay lahat ilalabas natin sa memoranda. But you will not be seeing your names na naka-imprint na doon sa mga memo kasi may data privacy law tayo. Kaya tandaan nyo ang inyong mga unique applicants code. Yung mga hindi makakarating on time dahil mayroong nagkasakit o pumunta ng kung ano, nag-abroad at may mga relevant naman na valid naman na reason, pwede kayong sumulat sa board at i-assess namin ang iyong request. Pero as far as practicable, ayaw namin na nagre-reset kayo. At kung ano yung schedule ninyo, yun po dapat ang araw na pumunta kayo. So yun ang mga importante. Meron 2 hall sa Santo Domingo. Yung isang hall ay gagamitin sa paper evaluation at interview. Yung isa namang hall ay gagamitin sa examination. Pagpunta nyo ng Santo Domingo Central School, meron nang mag-a-assist sa inyo na staff namin doon at agad-agad pupunta kayo doon sa written exam. The rest of the 60 per day will have to be going through the comparative assessment and interview, while the rest will have to be taking the test. Parang setup ay there will be 30 taking the test and then the other 30 going with interview and assessment. Comparative assessment. So ganun yung magiging paraan ng process natin. So be in the know of the process because it will be fairly important for each of you to take part na dapat seamless pumunta ng maaga, may dala kayong ballpen, dala ang inyong mga original document dahil yan ay ating titingnan kapag meron tayong question doon sa presented document ninyo na na-submit sa amin. Okay, so ganun ang setup. Pangalawa, wala tayong provision for food sa mga applicant. So, you will have to take care of yourself. You will have to bring your own water. And if you need some snacks or you would like to take lunch, lahat po ito ay naka-lunch na po sa inyo. Ang gagawin lamang po namin doon ay management namin sa inyo. Okay. And the board, we also would like to inform you na medyo nagkaroon tayo ng extraordinary turnout sa applicants. Ibig ko sabihin, napakarami ninyong umapply. So, para ma-facilitate namin ito na maayos, ang ginawa ng ating superintendent ay inalaw kami sa board na i-activate yung aming alternate at gumawa kami ng subcommittee na mag-handle ng mga processes namin. So, ibig sabihin, you'll be facing both the regular member and the alternate member of the HRMPSB, and we'll create this strategy by which there will be multiple people to be handling the interview and multiple member of the PSB handling the comparative assessment. So ganun yung magiging setup natin para mabilis tayo dahil ang timeline nga namin aabot tayo ng halos second week ng December. So ayaw naman natin na magpapasko na, nagpapa-assess pa kayo. So, huwag mag-absent Gusto namin na nandoon talaga kayo. Wala na pong mangyayaring orientation doon. Pagpunta nyo doon, agad-agad diretso kayo doon sa kung saan kayo dadalhin ng aming staff. Yun nga, meron ba tayong opportunity dito, Jill, para makapagtanong sila or wala na?